Scorpio. This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta ang mga lover boy and lover girl Scorpio? This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. Let's see. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. This is a collective reading. For your personal reading, send me a direct message. Okay? Ingat sa mga scammers. Hindi po ako magme-message sa inyo isa-isa. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Okay? Ang Christmas natin, ibibigay ko pa rin sa inyo ng promo price. Okay? Last 3 shouts. Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Let's see kung energy ng ating mga Scorpio. Scorpio. Ingat sa mga scammers. Alright. Queen of Swords in reverse, the feminine in this connection. Parang in the past, sobra na siyang na-disappoint at marami na siyang nasabi. Okay? Sadness, disappointment, nakapagsalita na ng hindi maganda ang feminine. Pero kahit ganon ang energy, eto lang naman yung sinasabi na nagalit lang pero nagstay pa rin or nagkabalikan pa din with a walking away in reverse. Sabi ng mga Scorpio, kailangan mag-focus sa financial stability. I feel may mga chismis tungkol sa pera, tungkol sa challenges sa pera. Inilalaban ng ating mga Scorpio ang inyong financial stability for now. Okay? May chismis sa perang hindi nabalik, perang inutang, na scam. Okay? Usap-usapan. Hindi makamove forward, hindi rin pinag-uusapan ang same old cycle, okay? I feel kung nagkaroon ng mga disappointing situations sa'yo in the past, ayaw mo nang pag-usapan because you're trying to understand and find solution muna. Nagkaroon ng overthinking, sleepless nights, anxieties, ang isang love connection na you feel hindi ka nasuklian or hindi, kumbaga, hindi ka na nare-reciprocate ng pagmamahal ng connection na to. Right now, recent past, nagkaroon ng, like, mas nag-prioritize ka sa healing mo. There's a masculine here, sabi ng feminine, napaka-arrogante ng energy, but the feminine is trying to, pareho kayo, no? You're trying to step back at mag-avoid ng conflict for now. Sabi ng masculine, inuuna din niya ang kanyang mga, like, financial goals, promotion, negosyo. Okay? But, kung ano man yung mga naging misunderstanding here, sabi ng feminine, napaka-arrogante daw ng energy ng masculine. May dalawang feminine energy here. I feel nagkaroon ng options. Kaya, kumbaga, isa to sa naging problema aside from money matters. Maraming tinanggap na non-negotiable sa relationship na to. Ito yung mga parang pag-aaway, pagtatalo na hindi na napag-usapan, hindi na naayos, but nagkabalikan and it just kept silent na lang, wag na lang kumibo para wag nang masyado mapag-awayan. Nagkaroon ng walking away energy dito at sabi ng masculine, wala daw siyang panahon sa drama at sabi niya lalayo muna siya. Okay? Is it really drama or talagang may valid reason ng feminine for expressing her emotions? Okay? Let's see. To balance the heart chakra, to heal your heart, okay? Emotional wounds, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleanse, and ritualized by the enlightened guide. Okie dokie. So, this is the Scorpio energy, recent past. Wala namang pagbabago. I feel pareho kayong stubborn sa connection na to. Marami ding hindi alam, maraming questions, and maraming mga bagay na dapat pinag-usapan nyo para alam nyo kung ano yung nakaka-disappoint sa bawat isa. But it feels like nagkakabalikan ng malabo, hindi alam kung saan papunta, hindi nag-usap, bakit ba kayo nagkabalikan, legit ba, official ba na kayo, saan to papunta, basta ang alam nyo, nagbalikan kayo, nagkaroon ng kiss and make up,
nag-date kayo, you know, you've been passionate again with each other, pero hindi na pag-usapan kung paano to ayusin. Okay, very shallow yung mga reconnection. Recent past, sabi ng mga Scorpio, you wanna take a leap of faith, new beginning, new mindset. Gusto mong mawala na yung mga nagpapa-worry sa'yo, yung nagbibigay ng mga negative energy sa'yo. Okay? Sabi ng masculine, gusto uli niya ng new beginning, new cycle, pero ang iniisip niya, lagi na lang daw may conflict with the feminine. So, iniisip din. Pero kayo, no, may doubts na i-rekindle ang connection na to because sabi ng masculine, parang mas okay kung mag-start over na lang siya ng, you know, away from the feminine, separate life from the feminine. So, may prayers and manifestations here. Sabi ng feminine, tama pa ba na mag-offer siya ng cup of love? Tama pa ba daw na bigyan ng another chance ang connection na to? But I feel, right now, sabi ng mga Scorpio, marami daw na-reveal na hindi niya nagustuhan, maraming realization, revelation. And I feel pinagdasal naman to ng mga Scorpio na malaman na. So right now, after all na mga revelation na yan, mga nabalitaan na hindi nagustuhan, mga pag-uusap na hindi rin nagustuhan, is nagpaplano ngayon ang ating mga Scorpio. But nahihirapan really na hanapin ang tamang direksyon sa buhay for now. Kumbaga, ito yung proseso na nagigrieve pa ang ating mga Scorpio kaya hindi makapagplano ng maayos. Sabi ng masculine sa connection na to, gusto niyang unahin ang kanyang finances, gusto niyang bigyan ng direksyon ng kanyang buhay. Pagdating sa relationship, especially kung may involved na kasal, parang sabi niya, mukhang hindi siya ready for commitment, hindi siya ready na magpatali, hindi siya ready for any kasunduan pagdating sa pag-ibig. Marami din siyang wino-worry about past connections na parang sabi ng masculine, sa perception ng masculine, parang hindi siya nagkaswerte sa pag-ibig, but I feel may blind spot yung masculine na at some point, siya rin ang dahilan ng mga nasirang relasyon na to. Okay. Mental clarity and stronger connection with the divine amethyst. Okay. The purple crystal, if you're manifesting abundance and happiness. Brazilian citrine, yung yellow crystal. Meron din tayong combination of love and money. Okay. Also, sa crystal, yung rose quartz tsaka citrine, love and money. Cinnabar, mas affordable. The cinnabar na charm natin, love and money din ang blessing yan. Okay? So, may prayers, may mga doubts here. Kung makakatanggap pa ba kayo ng balita sa isa't isa, mag-uusap pa ba ng maayos? I feel kung may involved na kasal, meron na lang pinag-uusapan about pera, kabuhayan, kung paano isi-settle, settlement. Okay? Until the end of October, magfo-focus ang ating mga Scorpio sa kabuhayan. I don't feel na i-rebuild nyo pa itong nasirang connection. More on kabuhayan, kaperahan na lang, pag-uusapan na lang ang sustento kung may bata at kung may aayusin, paghahatian na properties. Scorpio, focus on your goals because kung ano yung minamanifest mo at kung ano yung pinagkakaabalahan mo na kabuhayan, naka-align ka. Maaaring magkaroon ng delay sa manifestations but sabihin natin, this is a not yet, but kung ano yung ginagawa mo right now, magdadala siya ng swerte or magandang fortune para sa'yo. Financial stability. Okay, ibalato mo na sa tadhana ang 2025. 2025, I feel this is your learning chapter, Scorpio. Enter 2026, pag nag-graduatean, pag nakuha mo yung mga lessons na kailangan mong matutunan, boundaries, no, and sipag, dedication sa self-growth, matuto na, huwag masyado magtiwala, piliin ng mga taong nakakasama, okay? Blessing is yours, wheel of fortune, stability, financial stability, kung ano man yung mga delays. Kung hindi swerte sa pag-ibig, hayaan na. Pagdating sa pera, 2026 is a better chapter for you. You might be dealing with a Virgo, Scorpio, Taurus, Libra, Pisces. Alright? So, I feel ang ganda ng reading, no? Sabihin na natin na ito ay parang test muna hanggang matapos ang taon.
konti na lang yan kasi almost 6 months na lang naman. Konting-konti na lang. Kapit lang Scorpio, 2026 is a victory year for you. Ayusin ang decision. Alright? That would be your July.